Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click nyo na yung Jeremy TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin po today's video, Oplan, baklas tarpaulin ni Isko, marangkada ng haba. Kasi guys, may kumakalat din sa Facebook, di ba, na tinatanggal yung mga tarpaulin ni Yorme ng taga City Hall. Utos kaya ito ni ate? Guys, nagtatanong na tayo. Kung utos naman ni ate kasi taga City Hall yung nagtatanggal, nagbabaklas ng tarpaulin. So, pero bago yan, shout out po muna sa mga Iskoyans na taga Maynila at mga Iskoyans na nasa labas ng Maynila, lalo na sa mga OFW natin mga kababayan. Ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan at maraming salamat po sa walang sawang suporta. So, mabuhay po lahat ng Iskoy. So, yun na nga guys. Panoorin muna natin ang video tapos tuloy natin ang ating reaction. So, narito na po ang pagbaklas. Yan guys, napanood dyan, di ba? Talaga. Binabaklas na. Parang nyo lang makita yung mukha ni Yorme. Pero, imbis na matuwa yung taong bayan, alam nyo, sa totoo lang, lalong magagalit niyan. Tayo yung mga Manileño, lalo na tayo mga Iskoy dyan, di ba? Bakit kailangan nilang tanggalin yan? Di ba? Na ano ba sila? Na-insecure ba sila? Yun nga tanong ko, utos ba yun ni ate? Kasi wala na silang magagawa kung ang sigaw ng bayan ay bumalik ka na Isko. Diba? Talaga namang guys, kahit sa magpunta itong si Yorme hinahanap, pinababalik ng mga Manileño. Kaya kahit anong gawin nila, yan, kagaya niyan, di ba? Binabaklas, wala pa rin. Imbis na makakuha ng simpatsya, lalong magagalit ang taong bayan. Mawawalan sila lalo ng boto. Di ba? Kasi nga naman, lumaban na ng patas, hayahan na lang ang taong bayan ng umusga. Sabi nga ni Yorme, di ba? Kaya hindi na siya masyadong bumabanat ngayon, guys. Pero ngayon, talagang lumalaganap ang paninira kay Yorme. So, siya na yan, di ba? Na pagbaklas ng mga tarpaulin. Ay, talagang na-allergy yata sila pag nakikita nila yung napakagwapong picture ni Yorme dyan sa mga tarpaulin na nakabandera. Di ba may mga nauna pa dyan, tinatanggal, nagagalit yung may, kasi yung poste yun eh. Yung mga naunang nakakita natin, di lang natin na vlog, sa mga bahay naman eh, tinatanggal. Pero hindi nila natanggal. Kasi yung mismo may-ari ng bahay, nagalit. Sabi niya, bakit nyo tatanggalin yan eh, property ko to. Nasa pamamahay ko to. Kailangan ako magtanggal kung gusto ko, pero huwag niyong tanggalin yan. Hindi rin natanggal guys, kasi nga personal property niya yung bahay, sa mismo daw ang nagpalagay niyan. Kaya dito makikita mo talagang ginagawa na nila lahat para itong si Yorme ay hindi manalo, di ba? Kaya nga ngayon konting post lang sa Facebook ni Yorme, binabanatan guys, binabanatan. Kaya nga 'di ba, nung nakaraan, kahapon lang, nung bumabagyo biglang nagsuspende yung isang araw yata yun. Itong si Mayor Hani Lacuna, pero late na. Marami nang nasa loob ng eskwelahan. Yung iba sakto pumasok lang tapos nakauwi na rin. Tapos may mga comment pa itong si Hani Lacuna, sabi dito, napapansin ko, bakit tila yata puro suspension ang gusto ninyo, ha? Nag-aaral pa ba talaga kayo? Medyo malapit guys, di ba?
medyo strict ang pagkasabi. Siyempre, hindi mo mawawala, lalo na tayo mga magulang guys, kagaya ko may mga anak ko nag-aaral dito sa Maynila. Kailangan, di ba? Safe yung mga bata. Kung abutan yan sa loob ng eskwelahan, biglang bumaha. Alam naman natin na minsan bumabahan bigla. Paano yung mga bata? Kung may madulas dyan, may madisgrasya, may mauntog, di mo masasabi yan eh. Aksidente yan kung minsan eh, di ba? Kaya mas maganda rin siguro, makasiguro ka na i-suspend na yung klase kasi minsan nahuli siya. Kaya nga nung una, di ba, nung nakaraan, ano sabi ni Yorme, nagpo-post na, kumakanta lang sa guys, di ba? It's raining in Manila, hindi ka ba masususpend? Naalala niya yan guys, eh. Di ba? Tapos sinuspend niya, late na. Ngayon naman, sa araw naman, ganun din. Kung kailan nasa loob ng eskwelahan yung iba, tsaka pa sinuspend. So, tignan na, sa kilos pa lang, sa desisyon pa lang, talagang si Yorme, aware na, alam niya na dapat nang gawin. Kasi nung mayor siya guys, di naman naranasan yun eh. Advance talaga si Yorme. Pag nakita niya na, lalo na kung napanood niya na sa Pag-asa, siyempre tinitimbre yung mga local governments guys. Bago pa maggabi guys, nagde-declare na si Yorme noon. Kaya alam mo na kung may pasok o wala. Hindi yung madaling araw, di ba, mangangapa ka, may pasok ba o wala, may pasok ba o. Kung minsan yung bata, magigisingin mo na, maliligo na, kung ba, na-istorbo na, di ba? Tapos biglang magsususpend ng alanganin. Mas masaklap doon, yung iba, nagaling pa sa ibang malalayong lugar, na eskwelahan na. Di ba? Gumastos na ng pamasahe, nagbihis na, so naabala na. Tapos suspended lang pala yung klase, di ba? So, sana maging bilis kilos, di ba? Malayo talaga. Itong si ate, dito kay Yorme Isko Moreno. So, kaya guys, ano masasabi niyo dyan? Sa baklas tarpaulin kay Yorme. Diba? Nasasabi niyo ba na hindi lumalaban sila ng patas? Talagang hanggat pwede, walang makitang pangalan ni Yorme o yung pagmumukha ni Yorme. Kasi habang nakikita si Yorme guys, tumatatak sa puso ng Manileño. Pero kahit anong gawin nila, tingin natin guys, wala pa rin yung epekto. Mananalo pa rin ang ating boss Yorme Isko Moreno. Right guys, so nandito lamang po. Maraming salamat sa pagsuporta, like and share para mas marami ang makapanood at mas maraming bumoto kay Boss Isko Moreno. Right? Thank you very much po. Pagpalain tayo ng po may kapal. Manila, God first.